Naramdaman mo na ba ang isang katahimikan, hindi isang mapayapang katahimikan, ngunit isang madilim na katahimikan, na parang ang mundo ay nagpipigil ng hininga? Doon, sa disyerto na E969, silangan ng Austin, Texas, mayroong isang subway na panaderya. Walang ordinaryong panaderya. Nakatayo ito roon na parang isang tahimik na anino sa malawak na disyerto, kung saan ang oras ay tila nakalimutan na. Ako, si Riley Parker, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ay tumanggap ng isang night shift na trabaho dito sa isang dahilan lamang. Ang tuition ay hindi self-funded. Ngunit noong unang gabi, nalaman ko na may mga patakaran na walang nagsasabi sa iyo kapag kinuha mo ang trabaho. Mga panuntunan na hindi para sa mahina ng puso. Alam kong may mali nang iabot sa akin ng manager ng araw na si Greg ang aking name tag na may pag-aalalang tingin. Iba ang night shift, mag-ingat sa mga kakaibang bagay, sabi niya at nawala sa kadiliman. Then there was she, Matala. Ang babaeng may malalalim na mata na tila alam ang lahat ng sikreto ng lupain ito, na nagbigay sa akin ng listahan ng 6 na alituntunin na dapat kong sundin ng walang kabiguan. Akala ko ba nakakatakot ang paggawa ng tinapay? Pero nagkamali ako. Sa dilim ng night shift na yon, lumitaw ang mga walang pangalan na multo. Kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Mga bagay na hindi maipaliwanag ng dahilan. At habang ang orasan ay tumitindi ng kakaibang mga numero, 1 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 3 oras, noon ay nagsimulang lumabo ang hangganan sa pagitan ng buhay na mundo at ng madilim na mundo. Sumama ka sa akin, Riley, sa isang paglalakbay na hindi ko akalain. Isang pakikipaglaban para sa kaligtasan sa pagitan ng mga makamulto na panuntunan, mga kaluluwang gumagala, at aking sarili. Mag-ingat dahil sa dilim, ang mga bagay ay hindi palaging tulad ng tila. At ang kwentong ito kakasimula pa lang. Malalim ang E969 sa ilang, silangan ng Austin, Texas, isang kahabaan ng kalsada na sinasabi ng mga tao na gilid ng totoong mundo. Dito, ang kadiliman ay higit pa sa kakulangan ng liwanag. Ito ay tulad ng isang solidong sangkap na sumasaklaw sa lahat, baluktot ng oras at espasyo. Sa kahabaan ng kalsadang iyon, walang katapusang kahabaan ang tuyong damo, tulis-tulis na mga bato, at madilim na anino ng isang inabandunang quarry, na tahimik na nakatayo na parang isang higanteng natutulog. Sa gitna ng malamig at walang laman na espasyong iyon, may isang lugar na bukas pa rin, isang maliit na tindahan ng subway, isang nag-iisang liwanag na nagniningning sa malawak na kadiliman. Ako si Riley Parker, isang sophomore majoring sa Information Technology sa University of Texas. Ngayong tag-araw, tinanggap ko ang night shift dito para kumita ng pera para pambayad sa tuition at makaligtas sa mahihirap na araw ng takdang aralin at walang katapusang linya ng code. Akala ko noon ay hindi mahirap ang paggawa ng tinapay, isang simpleng bagay lang para mawala sa isip ko ang mga komplikadong algorithm. Pero nagkamali ako. Sa unang araw, nang pumarada ako sa harap ng tindahan, ang malamig na mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa kupas na karatula. Nakita ko si Greg, ang tagapangasiwa ng araw, na nakatayo doon na may pag-aalalang hitsura. Hindi na siya nagsalita, iniabot lang niya sa akin ang isang kupas na name tag, at sinabing, "Iba ang night shift, ingat sa rules." Mula sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ko ang pagkakaiba ng hangin, isang mabigat na pakiramdam, na para bang bawat paghinga ko ay binabantayan, ang bawat kilos ko ay nire-record. Sa paghakbang sa salamin na pinto, nakita ko na sa loob ng tindahan ay wala na ang tawanan ng araw, tanging malamig na fluorescent na ilaw at isang hindi komportableng katahimikan. Dito, bawat madilim na sulok ay tila may itinatago, bawat anino ay maaaring maging isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking dahilan.
Pagkatapos ay nakilala ko sila, ang aking mga kasamahan sa night shift na may mga kwento at misteryo na nag-iisa. Si Zara, ang babaeng may itim na buhok na may kakaibang purple streaks, ay nagdadala ng magulong enerhiya na para bang puno siya ng caffeine o hindi kilalang sikreto. Hindi siya nag-atubiling tawagin ang kanyang sarili bilang eksperto ng aswang ng panaderyang ito. Sa tabi niya ay si Theo, isang payat na batang lalaki na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang hindi siya nakatulog ng isang buong gabi sa loob ng ilang buwan. Ang pagod ay nakatatak sa bawat hakbang, bawat galaw na para bang binibilang ang oras para sa isang bagay na walang gustong harapin. At sa wakas, nandyan si Emeatala, ang babaeng may pilak na guhit sa buhok, malalalim na mata at mahinahong kilos na para bang maraming misteryo ng lupaing ito ang kanyang nasaksihan. Hindi lang siya ang night shift manager, kundi siya rin ang naghahatid sa akin sa mundong hindi ko naisip. Nakatayo ako roon sa espasyong puno ng kakaibang tunog, kumikislap na mga ilaw at malabong figura, dinadama ang pagbabago sa bawat sandali. Mula ngayon, ang gabi ay hindi na isang lugar ng pahingahan, ngunit isang labanan para sa kaligtasan, kung saan ang bawat tuntunin, bawat detalye ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang aking kwento, tungkol sa isang kakaibang night shift dito sa Subway, Texas, ay nagsisimula pa lamang. Greg, tonight pansinin mo. Night shift is not like day. There are things that cannot explain Eli reason. Remember, night shift rule, never break it. Ang mga mata ni Zara ay kumikinang. Welcome to our ghostly world. Ang malalakas lang ang nabubuhay sa gabi, relay. Theo, good luck, kakailanganin mo ito. Tala, ang lupaing ito ay may sariling tinig sa gabi. Pakinggan mo ito at mabubuhay ka. Lumalim ang gabi at kasama nito, ang mga tuntuning hindi ko pa naririnig ay nagsimulang magkatotoo sa aking paningin. Si Emeatala, ang night manager na may maitim na mga mata na tila may hawak sa hindi nakikitang mundo, ay inabot sa akin ang isang nakatuping papel, kupas at dilaw na parang ilang dekada na. Tandaan mo, Riley. Ang 6 na panuntunang ito ay hindi biro. Labagin ang alinman sa mga ito at magbabayad ka, sabi niya, ang kanyang tinig ay solemn at walang karagdagang babala. Binuksan ko ang papel at lumabas ang maayos na sulat kamay na mga linya. Huwag kailanman makipag-eye contact sa mga customer ng drive-thru pagkatapos ng 1 oras 11 minuto ang. I seal ang front door gamit ang linya ng asin sa 2 oras 22 minuto ang wala ni isang pagkakamali. Kung ang isang customer ay humuhuni ng isang tune, gayahin ito ng eksakto. Kapag gumalaw ang mga anino sa counter ng kusina, budburan ng harina para pigilan ang mga ito. Huwag pansinin ang anumang katok mula sa pintuan ng basement sa tabi ng ibaba. Kung may magtanong tungkol sa lumang daan, sabihin ang under construction at tumalikod. Tumayo ako, unti-unting kumakalat ang lamig sa aking gulugod. Ang mga patakaran ay hindi katulad ng alinman sa manual ng empleyado na nakita ko. Ngunit ang kakaibang bagay ay hindi ang mga patakaran, ito ang pangangatwiran sa likod ng mga ito. Nasaksihan ko ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng dahilan. Isang truck driver ang huminto sa drive-thru noong 11. Ang boses ay paos at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumutusok sa akin. Hindi ako naglakas loob na tumingin sa kanya pagkatapos ng 1 oras 11 minuto ayon sa mga patakaran. Pagkatapos ay mayroong anino sa counter, hindi lamang liwanag, ngunit isang di nakikitang espiritu na dumaan dito, na nagwiwisik sa akin ng harina na may nanginginig na mga kamay. Ang mga kakaibang bulong ay dumaloy sa mga siwang ng pinto, mga tunog na parang mga pakiusap, ngunit hindi kabilang sa anumang wikang alam ko.
Ang liwanag mula sa linya ng asin ay tinatakan ko ang pinto na naglalabas ng kakaibang liwanag. Nanghihina sa una, pagkatapos ay lalong lumiliwanag, tulad ng isang hindi nakikitang kalasad na pumipigil sa pagpasok ng dilim. At pagkatapos, lumitaw ang mga gumagala na espiritu, ang tinatawag ni Emeatala na mga Midnight Wanderers, na sinusubok ang aking kalooban, ang aking katinuan, at ang aking buhay. Para silang mga naglalakad na anino, na walang malinaw na hugis, kumikinang lamang na pulang mata, at malamig na paghinga na umaalingaw sa gabi. Sa tuwing lalabag ako sa isang panuntunan, lumalapit ang kanilang presensya. Umaalingaw sa aking isipan ang kanilang tahimik na hiyawan, na parang sasabog na ang puso ko. Si Emeatala ay hindi lamang isang gabay, kundi isang tagapag-alaga. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito. Dati itong Desert Rose Restaurant, kung saan minsang huminto ang buong night shift sa loob ng isang linggo dahil sa hindi maipaliwanag na nakakatakot na mga karanasan. Kwento ng mga makamulto na customer, umalinggaw mula sa pintuan ng cellar at mga hindi inanyayahang multo. Nagbabala siya, sinasabi na ang lahat ng mga patakaran ay may malalim na supernatural na prinsipyo na binuo upang mapanatili ang kadiliman, upang protektahan ang buhay na kaluluwa mula sa pagkaligaw. Emeatala, voice firm at misteryoso. Ang lupaing ito ay may espiritu. Sa gabi, ito ay nagsasalita, ito ay nagpoprotekta, ito ay humahamon. Ang mga patakaran ay hindi nakikitang mga pader na pumipigil sa buhay na kaluluwa at kaluluwang gumagala mula sa paghahalo. Basagin mo sila at ikaw ay tangay ng kadiliman. Tandaan, Riley, sumunod ka at mabuhay. Nakaharap si Riley sa dilim, ang mga mata ay puno ng takot, ngunit sinusubukang kontrolin ang sarili. Pagkatapos ay unti-unting tinatanggap at naghahanap ng paraan upang umangkot. Dumaan ako sa maraming emosyon mula sa pagdududa, takot hanggang sa pagtanggap. Gabi-gabi, nagsasanay akong kabisaduhin ang bawat detalye ng mga alituntunin, sinusubukan kong huwag hayaang magkamali. Hindi dahil sa puro takot, kundi dahil napagtanto kong ito lang ang tanging paraan para makaligtas sa gabi. Hindi na ako normal na estudyante, pumasok na ako sa ibang laro, kung saan ang bawat pagkakamali ay maaaring ang iyong huling hakbang. Ang ikawalong gabi sa subway ay hindi na isang simpleng pagsubok. Ang mga multo, ang mga supernatural na panuntunan, ay naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng aking buhay. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang labas ng mundo, ngunit ang labanan sa loob ng aking kaluluwa. Si Theo, ang kasamahan ko na nag-isang kaibigan ko sa dilim, ay payat na pagod, nawala ng lakas at pananampalataya. 8 buwan na ako rito, sabi niya sabay buntong hininga, not for the money, not for the records. Nandito ako para intindihin ang sikretong hindi natin matatakasan. Ngunit nagtanong din siya ng isang tanong na hindi ko pinangarap na isaalang-alang. Paano kung ayaw ko nang maging puppet sa lupain ito? Paano kung gusto kong maging malaya? Si Theo ay nakatayong mag-isa sa labas ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at pagod. Ang huling pagpipilian ay inilagay sa harap ko, isang pinto na nagsara o nagbukas sa mga hindi mahuhulaan na landas noon. Tanggapin ang anting-anting, tulad ni Emeatala, maging tagapag-alaga ng lupain, na umaako sa responsibilidad na panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Piliin ang balahibo, isang simbolo ng kalayaan, ngunit pati na rin ng pagiging nakulong sa pagitan ng buhay na mundo at ng kadiliman, hindi na makabalik ng ganap. O tanggihan ng pareho, maghanap ng pangatlong landas, ang sarili ko, puno ng panganib at misteryo, ngunit ang tanging pag-asa para sa tunay na pagpapalaya. Hinawakan ko ang dalawang bagay sa aking mga kamay, ang anting-anting, mabigat sa enerhiya, at ang balahibo, na kasing babasagin ng simoy ng hangin.
Isang ginaw ang dumaloy sa aking gulugod habang ipinatong ko ang aking kamay sa bawat isa. Naramdaman ang paghatak sa pagitan ng dalawang mundo. Tumingin ako sa paligid, tila lumapot ang dilim, mga malabong figurang sumasayaw sa paligid ko, nagbubulungan ng mga paanyaya at babala. Pumili ka, Riley, umalinggaw ang boses ni Amaya mula sa dilim, isang boses na parehong malumanay at may otoridad. Alinmang paraan ay magiging pareho, magbago. Ngunit ang pagpili ang magtatakda ng iyong kapalaran. Nahihirapan si Riley sa pag-isip, pagbabalik tanaw sa mga karanasan, malalim na pag-uusap sa loob. Riley, nalilito, tense. May bahagi sa akin na gustong maging ligtas, ang kunin ang anting-anting at maging isang tagapagtanggol tulad ni Amaya. Nabibigatan sa mabibigat na responsibilidad ngunit may malinaw na layunin. Ngunit ang isa pang bahagi ay naghahangad ng kalayaan ang marupok na balahibo, kahit na ako ay naipit sa pagitan ng dalawang mundo, kahit papaano ay maaari akong pumili. At ang ikatlong landas ay ang landas ng kawalan ng katiyakan, ng pakikipagsapalaran, kung saan walang makakagabay sa akin, ngunit walang makakatali sa akin. Kailangan kong pumili. Ang pagpili ay hindi lamang sa akin, kundi sa aking kaluluwa, sa aking kinabukasan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hindi malinaw na mga larawan ng mga nauna na yaong mga tumanggi o nahuli sa nakamamatay na puyo ng lupa. Para silang mga nawawalang multo, paulit-ulit na tanong at babala. Napagtanto ko na walang perpektong pagpipilian, tanging ang lakas ng loob na harapin ito at sumulong. Tala. Riley, walang mabubuhay ng walang pinipili. Ngunit tanging ang mga maglakas loob na manindigan laban sa kapalaran ang makakabisado nito. Ang iyong landas ay hindi lamang isang panlabas na labanan, ngunit isang labanan sa loob ng kaluluwa. Nagpasya si Riley na lumakad patungo sa landas na kanyang pinili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at katatagan. At ako, si Riley Parker, ang pumili. Hakbang sa isang bagong buhay, kung saan araw-araw, kailangan kong harapin ang kadiliman. Pero this time, hindi na ako pasid. Kabisado ko ang laro. Nang tanggapin ko ang anting-anting sa aking palad, ito ay higit pa sa isang bagay, ito ay isang simbolo ng bagong responsibilidad. Hindi na ako ordinaryong estudyante. Opisyal na akong tumungo sa tungkulin bilang tagapag-alaga ng lupaing ito, isa na nagbabalanse sa marupok na hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng di nakikitang kadiliman. Ang anting-anting ay mainit ngunit mabigat din, na parang naglalaman ito ng di nakikitang kapangyarihan, na nangangailangan sa akin na maging mas alerto at matatag kaysa dati. Nakatayo si Riley sa gitna ng tindahan ng subway, madilim na ilaw, nakatutok ang mga mata, mga kamay na may hawak ng anting-anting na kumikinang. Malinaw ang aking misyon. Bigyan ng babala ang mausisa na masyadong mahina para pumasok, harapin ang mga nakakagambalang espiritu, protektahan ang balanse sa pagitan ng mga mundo. Natuto akong makinig sa tinig ng lupain, mga bulong na malumanay ngunit makapangyarihan din. Araw-araw, nagsasanay ako ng mga bagong kasanayan, mula sa kung paano tatakan ang pinto ng asin sa tamang oras, hanggang sa kung paano makilala ang mga senyales ng mga multo, at lalo na kung paano manatiling kalmado kapag nahaharap sa mga hamon na lampas sa karaniwang pangunawa. Hinarap ni Riley ang isang nakakagambalang espiritu, ang liwanag ay sumisikat ng husto, ang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw. Hindi madali ang buhay. Ang mga espiritu ay hindi nais na itulak pabalik, sila ay lumalaban, hanapin ang lahat ng paraan upang tumagos sa proteksyon na pader. Mahabang gabi na may katok sa pintuan ng bodega ng alak, lumilitaw ang mga malabo na figura sa counter ng kusina, at maging ang nanginginig na mga alulong sa dilim. Sa tuwing ganoon, kailangan kong manindigan,
tuparin ang misyon, protektahan hindi lamang ang aking sarili, kundi pati na rin ang mga hindi sinasadyang tumuntong sa mapanganib na lupaing ito. Hindi na ako ang dati kong estudyante. Nagbago na ako, nagmature, at naging mas matatag sa harap ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Natutunan kong unawain ang mga supernatural na batas, at kasabay nito ay alam ko na ang laro na ito, ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, ay hindi natatapos. Patuloy lang itong lumalawak, tinatanggap ang mga bagong manlalaro, mga bagong hamon, mga bagong tanong na hindi masasabing mga kwento. Si Enya Tala ay hindi lamang isang guro, kundi isang kasama, isang tagapagtanggol. Tinutulungan niya akong maunawaan ng mas malalim ang tungkol sa lupain at ang mga lihim nito, na palaging nagpapaalala sa akin na panatilihin ang aking pananampalataya at kalooban. Si Enya Tala ay puno ng damdamin. Relay, hindi lahat ay may kakayahang balikatin ang responsibilidad na ito. Pinili mo ang isang landas na hindi madali, ngunit puno rin ng kaluwalhatian. Panatilihing matatag ang iyong puso, at ang lupain ay laging nasa tabi mo. Desididong tumango si Relay, nakatayo sa harap ng pinto na nakatingin sa malawak na lupain, unti-unting sumisikat ang liwanag. Alam kong nakapasok na ako sa mahiwagang pinto, kung saan nagtatagpo ang lakas, responsibilidad, at kapanahunan. Mahaba pa ang gabi, bumabalot pa rin ang dilim, ngunit handa na ako. Handa sa mga hamon, laban, at maging sa mga lihim na hindi pa nabubunyad. Ang laro hindi natatapos. Binabago lamang nito ang harapan, nagbubukas ng mga bagong spiral, kasama ang mga bagong manlalaro, mga kaluluwang hindi pa nakakaalam ng kanilang sariling mga limitasyon. Ako, si Relay Parker, ay hindi na biktima ng kadiliman. Natuto akong makinig sa lupain ito, makipag-usap dito, maunawaan ang hindi nakikitang mga tuntunin na itinakda nito. Ako ay tumigil sa pagiging nasa gilid, at naging tagapamahala ng aking sariling kapalaran, ang isa na muling sumulat ng mga alituntunin ng laro ayon sa aking kalooban. Nakatayo si Relay sa may bintana ng kotse, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo patungo sa E969, ang gabing unti-unting nagbibigay daan sa madaling araw. Ang mensaheng nais kong iparating ay ito. Ang paglago ay hindi nagmumula sa kaligtasan, ngunit mula sa pangahas na harapin ang kadiliman sa loob at labas. Ang tagumpay ay hindi ang pagtalo sa mga supernatural na puwersa, ngunit ang pagmaster ng sarili sa pamamagitan ng kaalaman, katapangan, at isang hindi sumusukong kalooban. Si Relay ay nagmamaneho, ang mga headlight ay tumatago sa ambon, ang E969 na kalsada ay nawawala sa likuran. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Magpapatuloy ito sa ibang mga gabi, sa ibang mga kalsada, na hindi sinabi ang mga patakaran. At baka, balang araw, ikaw na ang susunod na maimbitahang pumasok sa laro. Handa ka na ba? Nagsasalita pa rin ang gabi. Nakikinig pa rin ang lupain. At ang laro naghihintay pa rin sa susunod na tao.